Maulan na umaga po sa bawat isa. Ayan. Buti na lang po ay medyo umaraw-araw na rin po at hindi tayo nahirapan, ganong nahirapan sa pagpunta po dito sa church. So once again, buksan po natin ang ating passage sa book of Ephesians chapter 4 verse 11 to 16. The word of God says, "So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we reach unity in the faith and in the knowledge of Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there in every wind of teaching, and by cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature of him who is the head, that is Christ. From him, the whole body, joined and held together by supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work." Tayo po yung manalangin. Let's pray. Amang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, once again, maraming salamat po sa oportunidad na kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Maraming salamat po dahil libre lang namin ito nagagawa at walang pumipigil sa amin sa bagay na ito. Nawa po Lord ay gabayan niyo ang inyong lingkod. Nawa ay may bahagi ko po ito na may kalinawan, na may kaayusan at nakasentro pa rin po sa inyo. Nawa po Lord ay kayo na rin po ang tumulong po sa amin sa pag-aaral po namin ng salita na ito. Give us a humble heart na tanggapin kung ano po yung mga nais nyong ipagawa sa amin. At nawa po Lord ay kayo na pong bahala kumilos dito po sa aming pagtatalakayan, pag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat po ulit. In Jesus' name we pray. Amen. So once again po, beloved, magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, parang umunti-unti na yung sumasagot. Ulitin po natin ulit. Magandang umaga po sa bawat isa. Ayun. So I hope na ready talaga tayong makapakinig ng salita ng Diyos. And speaking of ngayong month na to, ang ating ginagawa po dito sa church ay Equipping Month. So para sa mga hindi po nakakalam, ang Equipping Month ay parang seminar type na ginagawa po natin to equip every one of us na naandito. Kumbaga, since Equipping Month na rin po ngayong month na ito, maganda rin pong talakayin po natin kung ano po yung sinasabi ng Biblia patungkol po sa salitang equipping. And speaking of equipping, isa po sa dapat po natin i-consider dito is the tools and the person that God uses to equip us or His people, to equip every one of us here. And dito po, ano po ba ang pinaka-purpose ng mga ginagamit ng Panginoon to equip His people? At ano po ba ang pinaka-main goal ng equipping sa buhay po ng isang mananampalataya? So dito po iikot yung mga topics o yung mga pag-uusapan, yung mga points na pag-uusapan natin dito sa umaga na ito. And in this digital era, kung papansinin po natin na andito na po tayo sa maraming mga iba't ibang klase ng gadgets, apps, or sabihin natin kung ano-ano pang mga bagay na makakatulong po sa atin. Again, in this digital era, isa po sa ginagamit ng karamihan to equip people sa salita ng Diyos ay walang iba kundi ang internet. Mga gadgets na mayroon po tayo, mga hawak po natin sa panahon ngayon. Kumbaga, masasabi rin po natin na napakadami pong Christian content na makikita po natin. Pagbukas pa lang natin ng Facebook, bubungad na yung mga iba't ibang mga klase ng podcast, mga Bible stories, at kung ano-ano pa. Makikita po natin lahat yan sa internet. And let me show you some example na ginawa din po ng iba na nagte-trend po ngayon. Ayan, kilala na po siya. Ayan, sa internet. So, ito po yan. Pa-play lang po. Wala po yata ang sound. Pa-ulit na lang po.
Hindi po yata kita dito. Apa. Anino lang po ang nakikita nila. Workout Ayun. and finna bring the house down. What's good, fam? Your boy David here, about to yeet this little stone at Goliath and see what happens. Okay, so I told y'all to trust the process. But no, y'all wanted to stay in Egypt stacking bricks. Yo, it's Shadrach. This random dude just showed up. It's getting lit in here. I got the horses in the back. Horse tack is attached. Hat is matte black. Got the boots that's black to match. Day 2 in the tomb. No Wi-Fi, no snacks. Just kind of waiting for God to respawn me. You know I'm a daddy's boy. He's got me in this Technicolor drip. Brother's so jelly right now. They're looking a little sus. I'm supposed to say that God got me pregnant? Yeah, there's no way my parents are buying this story. I would like to formally apologize to God, the sailors, and this whale. Sorry, dude. I just took a poop over there. Hey guys, it's Judas here. Yeah, I just got my money. Remember, the goal is to make Mama proud. Ayan po. Yan po yung kilalang kilala na nakikita po natin sa internet. Ang tawag po dyan ay AI. Sample po yan ng AI videos na kumakalat na pagbukas pa lang natin ng Facebook natin, ng YouTube, or ng cellphone natin, yan po ang mga madalas na makikita po natin, AI videos. And if you will ask me personally, Pastor, okay lang ba gumamit ng mga AI tools or other online app para ma-equip po ang iba or ma-equip tayo? If you will ask me about this, I think, yes, okay lang naman po sa isang banda na gamitin po natin ang mga bagay na ito, ang AI or ang mismong internet sa paggamit po para ma-equip po tayo. Kumbaga, kung ito po ay gagamitin po natin sa tama. And pati po kung magiging accurate din po every content na nakalagay po dito. So kumbaga, kung ano po mismo yung sinasabi ng Biblia, ano po yung mismong word by word makikita natin sa Biblia, yun yung lalabas dun sa AI videos na yan, I guess pwede po nating magamit ito. And isa pa po, kung ito po talaga ay nakakapagbigay ng luwalhati sa Panginoon. Kung may ituturo tayo papunta sa Panginoon, ay pwede rin po nating magamit ang mga videos na ito. Kumbaga po, masasabi natin, magagamit natin ito kung wala po itong kulang, wala po itong bawas, wala po itong dagdag. Pero yung ganitong klase ng video po na napanood po natin, ayan, paalala lang po, hindi po maganda po yung pagkakagamit po dito sa tool na ito or dito sa material na ito. Dahil kung mapapansin nyo naman, yes, sinasabi natin, nasa Bible yung mga characters, pero wala sa Bible every word na sinasabi nung mga characters na naandito. Wala naman pong wifi nung mga panahon na yon. Wala rin pong cellphone na yan para maipakita po sa atin. Kumbaga, itong mga bagay na ito ay gawa lang din po ng ibang tao. And yan po yung masasabi rin po nating example ng tools na pinanghahawakan din po ng karamihan bilang isang Kristiyano na sinasabi nila na ito ay okay naman kasi nasa Bible. Pero ang tanong sa bawat isa po sa atin, yes, masasabi mo, the characters are in there, pero yan ba ay nakasentro sa Panginoon? Yun ang malaking pagkakaiba sa bagay na ito. Kumbaga, parang ganito po yung nangyari dito sa part na yan. Bumili po tayo ng mamahaling construction tools like electric drill, power saw, laser level na mga klase ng tools, high caliber tools kung tatawagin nga po natin. And dito pa lang masasabi po natin na napaka dami na or napaka-kumpleto na ng gamit na ginagamit natin sa bubuuin nating proyekto. Napakaganda na rin kung titingnan po natin yung mga material na ito. Pero ang tanong po, ano yung malaking problema dito sa bagay na yan? Yes, kumpleto tayo sa gamit, pero ang malaking problema po dito, wala po tayong konkretong plano. Hindi natin alam kung paano nga ba bumuo ng isang bahay. Wala rin po tayong sabihin nating
practice, training sa mga pagpupukpok. Ayan, paggawa lang po siguro ng pulpit na ito, hindi natin kayang gawin. Kumbaga, wala tayong training para gawin itong bahay na ito. Isa pa po, ang pinaka malala po sa lahat, wala rin pong master builder na tutulong po sa atin sa ginagawa nating proyekto or sa gagawin nating tahanan. Mga kapatid, ang katotohanan, kahit gaano po kaganda ang gamit na ginagamit natin, kung wala naman po ang karpintero dito, wala pong mangyayari dito sa proyekto na ito. Wala pong mangyayari o mabubuo na bahay na gusto po natin. Ganyan din naman po sa spiritual na buhay ng bawat isa po sa atin. Kung titingnan po natin in a spiritual aspect, sa totoo lang po, kung titingnan natin sa panahon ngayon, sa era ngayon, napakamapalad po natin ngayon. Napaka-blessed natin na sobrang dami na po mga tools na ginagamit para makapag-aral ng salita ng Diyos. Hindi lang po yung mga Bible na. Pwede na rin natin buksan yung mga Bible apps na meron po tayo sa ating cellphone, sa ating computer or laptops. Even the podcast ay magagamit po natin to equip us. O yung mga pwede po nating pakinggan online. Minsan pa, pati nga po worship service. Mismong worship service nasa internet na. One click away na lang. Ganun po yung nangyayari sa mundo po natin ngayon. Again, may access po tayo sa iba't ibang klase ng mga tools to equip us. At okay po yun. But if we are not careful, we begin to treat those tools as the source, the main source of salvation. At hindi po maganda po yung bagay na yan. Instead of seeing it for what it really is. Ano nga po ba ito, material na ito, itong tools na ito? Ano ba yung pinakang purpose nitong gamit na ito? Balik-balik na rin ba natin ang katotohanan na ito? Instrumento lang po ito. Instrumento lang po ito at si Kristo po ang tagapagtayo at nag-i-equip po sa bawat isa po sa atin. Who is also the master builder sa buhay po natin. Hindi po yung mga tools na nakikita natin or even the preachers dito sa harapan. Only God can help us. By the way, maiba lang po ng saglit. Those people that still practicing itong mga klase ng practice na ito or believing in this kind of thinking, ay masasabi rin po natin sila ay mga Zimbabwe. Kaya lang, nagbago na. Ayan, may iba ng tawag sa kanila. Hindi na sila Zimbabwe. Digitized Zimbabwe na. So ano nga po ba yung digitized Zimbabwe? Actually, Zimbabwe pa rin po siya. Pag sinabi pong Zimbabwe, si Simba, uuwi. Ganun lang po siya. Pero ngayon, nagkaiba na. Nagbago na yung sitwasyon ngayon. Digitized na. Kumbaga, Zimbabwe pa rin. Walang tunay na pagbabago, walang tunay na transformation. Siguro ang naging pagbabago lang ay makikita na natin ito online. Makikita na natin ito, o pwede na rin natin itong gawin sa bahay lang po natin. Nakakalungkot po ito sa isang banda. This clearly shows laziness at its finest. Beloved, this is really, really bad practice. Kapag ito po ay nakasanayan po natin, it is, again, really bad practice for someone na nagkiklaim na siya po ay mananampalataya. Siya po ay tumanggap sa Panginoon. Kung ganito pa rin ang mindset natin, ang thinking natin, something is wrong sa puso po natin, sa buhay po natin. That is why in Ephesians 4, chapter 11 to 16, chapter 4, verses 11 to 16, pinakita po sa atin ni Apostle Paul ang isang magandang disenyo. Disenyo ng Diyos para sa maturity rin po ng bawat mananampalataya. At ang pinakasentro po nito, hindi po yung mga tools, hindi po yung mga instrumento na ginagamit ng Panginoon to preach His Word, kundi mismo ang Panginoon. Base na rin po sa passage na ating binasa. Kaya po sa sermon na ito, we will unpack 3 truths about
how Christ builds His church. At sa bawat punto po na ito, let's reflect on this powerful truth. We're just holding the tools. Christ is the one constructing the masterpiece. Ito pong phrase na ito ang magiging guiding phrase po natin throughout this topic, throughout this sermon. At sa bawat bahagi din po ng katotohanan ito, we'll see how Christ alone does the work and how tools like technology or even the great pastors na meron po tayo are simply instrument in His hands. So let's begin dito po sa katotohanan na ito. So let's begin with our first point, equipped by the master builder. Because He alone equips His people. Again, He alone equips His people. Sabi po dito sa Ephesians chapter 4 verses 11 to 12, it says, "So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up." Kung papasinin po natin itong talata na ito, in this verse, sinabi po ni Apostle Paul that Christ Himself gave those people, itong mga nabanggit po dito sa verse 11. Which also means, again, na si Kristo po mismo ang nagtatalaga ng mga taong may partikular na tungkulin po sa loob ng kanyang iglesia. Mismo ang Panginoon ang nagbigay po nitong mga tao na ito. Ang mga nabanggit po dito, once again, the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, at teachers. Again, those person ay hindi po produkto na galing lang po sa sarili nilang kagustuhan. Kumbaga, ito po ay masasabi nating hindi rin po galing sa, dahil ito yung career na gusto nilang tahakin, kaya magiging pastor tayo. Kaya magiging tagapagturo tayo or what. So to make it clear, these ministers of faith ay hindi po self-made. Hindi po ito self-made. Ito po ay God-given gifts sa isang iglesia. Ito po yung katotohanan na sinasabi ng passage natin. Kasi kung titingnan din po natin ito, mga kapatid, kung ang mga taong ito ay masasabi nating na napilitan lang or dahil ito yung gusto ko lang magawa o mangyari, kaya ako pumunta dito, ano po yung mangyayari dito? Possible, ang lahat ng mga gagawin niya po is personal. Kumbaga, papunta sa kanya. Kumbaga, selfish yung dating. Pero kung ito po ay mismong binigay ng Panginoon, sino po yung magiging sentro nito? Walang iba kundi ang Panginoon. It is Christ-centered. Hindi po self-centered lang na gawain. So again, hindi po sila self-made, sila po ay God-given gifts sa isang iglesia. Beloved, again, ito pong mga taong ito na ating nabanggit ay masasabi din po nating instrumento lang po. Lahat ng mga taong nabanggit dito, instrumento lang po na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hindi po sila yung mismong Diyos. Instrumento lang po sila na ginagamit ng Panginoon. At bakit sila ibinigay sa atin ng Panginoon? Hindi po para palakihin ang pangalan na meron po sila. Makilala lang sila, mag-trend lang sila. Hindi po sila tinawag para lang dito sa mga bagay na ito, kundi sabi po sa passage, ano po yung sinabi sa main passage natin? To equip His people for works of service. Ito yung primary purpose ng mga tinawag ng Panginoon. To equip His people for works of service. At kung titingnan din po at i-analyze natin itong sitwasyon na ito, itong phrase na ito, ibig sabihin po ay lahat ng mananampalataya po ay tinuturuan din ng mga tinalaga ng Panginoon para saan? Para sa gawain niya rin po mismo. Upang maglingkod din po tayo sa iba. Sa ating Panginoon especially. At maging tagapagturo din po tayo someday. Or sa madaling salita, maging instrumento rin po ng ating Panginoon.
So that means, again, that every believer is called to serve. If you claim na tayo ay mananampalataya, tagasunod ng Panginoon, then tinawag tayo ng Panginoon to serve. Hindi po tayo magiging tagapanood lang. Hindi po tayo tagapakinig lang. Kumbaga, tayo po ay tinawag para sa kanyang ubasan, para maibahagi ang mabuting balita rin sa mga taong nakapaligid sa atin. Pinapaalala lang din po na itong passage na ito na lahat po tayo ay may part sa gawain po ng Panginoon o sa pagbabahagi ng mabuting balita sa lahat ng mga taong nakapaligid po sa atin. Ito po yung sinasabi ng passage. O simply to say, lahat po tayo once again ay may part to equip others. Hindi lang din po yung mga taong binanggit natin dito. Yung mga apostles, teachers, pastors, hindi lang po sila ang may part po dito. Pwede rin po tayong lahat na maging part to equip other people around us. Sa tulong na rin po ng ating Panginoon na nag-i-equip po sa ating lahat. At sa pamamagitan rin po ng equipping ng ating Panginoon, we can also say that, ano po yung sabi sa passage natin? That the body of Christ may be built up. Again, ito yung mismong sinasabi ng passage natin. And again, mga kapatid, hindi po physical building ang tinutukoy po natin ditong built up. Ang tinutukoy po natin dito ay yung spiritual body of every believers, or sa madaling salita is ang church. Ang church po, minsan kasi ang common connotation nila pagdating sa church, building. Pero ang sinasabi ng Bible, ang church po ay hindi po building. Ito po ay grupo ng mga mananampalataya. Tayo pong lahat yon. We are church. We are one body. Ito po yung sinasabi sa Biblia. In relation to our main topic, kung i-relate natin lahat ng mga sinasabi sa phrase na ito, sa passage na ito, sa main point po natin ngayong umaga na ito. Ngayon, sa panahon po ng digital age, digital era, maaaring gamitin din po ng Panginoon ang mga spiritual leaders na makikita po natin. At kasabay na rin po nito ang paggamit sa iba't ibang mga teknolohiya to equip His church. Para ma-equip po lahat tayo dito. Like yung Bible study po natin sa Microsoft Teams, pag Tuesday. O kaya naman yung mga devotionals po natin sa YouTube, or even sa daily devotion natin sa Facebook. Kung nanonood po kayo, ayan, pwede rin po yan magamit. Online mentoring na ginagawa po ng karamihan po sa atin, podcast, at marami pa pong iba. Pero again, ito po ang gusto ko pong ipaalala po sa atin. Huwag po rin po natin kakalimutan na ang equipping power po ay wala po sa mga apps, wala po sa mga materials or sa mga tools or instrumento na ginagamit ng Panginoon. Wala din po sa power ng mic. Wala rin po sa power ng ating camera kapag nagla-live po tayo. Wala po sa mismong taong na andito sa harapan na nagsasalita sa inyo, nagtuturo sa inyo. Wala po sa amin ang power. Ito po ay nasa kamay lang ni Kristo at wala na pong iba. That is why we can also equip others through the help of God. Makakaya nating ma-equip din yung ibang taong nasa paligid natin through the help of God. Yes, beloved, ang Bible app po natin ay makakatulong para dito sa mission na ito. Or even yung mga gamit po na nakikita po natin, Bible, even the preachers ay makakatulong po dito sa atin sa mission na ito. Or even yung mga preachings ng iba't ibang mga magagaling na tagapagsalita, online man or sa mismong physical church. Pero again, hindi po nito mababago ang katotohanan ng without Christ, we are nothing. Without Christ, we are nothing. Ito po ang katotohanan na dapat nating tanggapin. Reality check lang mga kapatid. Kahit tapusin po natin 100-day devotional plan sa ating mga cellphone or even yung 1 year na Bible reading, ayan. Pero kung hindi naman po natin sinusuko ng lubusan ng puso po natin, ang buong buhay natin sa Panginoon, wala pa rin pong mangyayari po dito.
wala pa rin pong transformation or even growth sa buhay po natin. At mas lalo rin hindi rin po tayo magiging effective to equip other people around us. One more thing. Yes, we can listen to the best preacher na makikita po natin sa church, sa YouTube, or even sa Facebook, and try to follow it. Try natin sundin yung ginagawa niya, word by word. Maybe, makakatulong din to equip others. Matatago ko yung sarili ko na hindi ako equip. Ayan. Pwede natin gawin itong bagay na ito, but again, ang katotohanan, if our heart is hard, it won't change us. Still, ganito pa rin po tayo. Because, beloved, again, tools are just tools to equip us. Wala po yung power. Wala po yung kapangyarihan na nagmumula rin po sa Panginoon. Again, lahat ng mga bagay, ang tunay na makakapag-equip sa atin, once again, ay hindi po yung mismong tools lang, kundi mismo ang Panginoon. So that is why kailangan po natin ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Again, ang tunay po na tagapagsanay po sa atin, tagapag-equip po sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang question po sa bawat isa po sa atin sa umaga na ito, pinapayagan po ba natin kumilos ang Panginoon sa buhay natin? Hinahayaan po ba natin na mag-work ang Panginoon sa buhay natin upang tayo rin po ay ma-equip din ng sa pamagitan po ng kanyang mga lingkod at ng kanyang mismong salita. And someday, magamit din po sa kanyang ubasan. Again, inaalaw ba natin na kumilos ang Panginoon sa buhay natin? O baka naman po, masyado na tayong umaasa sa dami ng mga spiritual content na napapakinggan natin at nakakalimutan na natin kung sino yung nasa likod nito, ang Panginoon. I hope na hindi po ito yung makasanayan po natin. And maybe, kaya din po na masasabi rin po natin na hindi rin tayo nagiging ganun ka-effective in equipping other people kasi ito pa rin po yung ginagawa natin. Nakaasa lang tayo sa mga tools, mga instrumento na binibigay sa atin ng Panginoon. At nakakalimutan natin kung sino yung pinakang nasa likod ng lahat ng ito, ang Panginoong Hesukristo. Yes, again, mga kapatid, sa panahon ng digital content, malaking reminder po sa bawat isa po sa atin itong katotohanan na ito. Technology may deliver the lesson or even a great pastor can deliver a lesson. But only Christ develops the servant. Therefore, huwag po nating sambahin ang mga preachers, mga pastors, mga instrumentong ginagamit ng Panginoon para sa kanyang ubasan. Upang hihanda din po ang ibang taong nakapaligid po sa atin. Sa halip na sambahin natin sila, mag-focus tayo sa kanila or sa mga materials na ginagamit ng Panginoon. Sa halip, magpasakop tayo sa tunay na master builder. Magkaroon tayo ng relasyon sa ating tunay na master builder sa buhay po natin, na siyang talagang naghahanda at nagtuturo sa bawat isa rin po sa atin. Because again, babalikan po natin ang katotohanan, we're just holding the tools. Christ is the one constructing the masterpiece. At ito po ang katotohanan na dapat po nating tingnan. Ngayon naman po, dumako po tayo sa second truth na makikita po natin dito sa passage natin that Apostle Paul shows us in this text. That is enhanced by the master builder. Because He alone can unite and mature us. Ito yung sinasabi rin po nung ating passage. Ayon po dito sa Ephesians 4 verse 13, it says, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Dito po sa passage na ito makikita natin na
pinapakita po sa atin ni Apostle Paul ang goal ng equipping. Ano po ba ang goal ng equipping sa buhay ng isang mananampalataya? Which is, again, to enhance us in unity, in knowledge, and in maturity, na nagmumula pa rin po sa ating Panginoon. Isa-isahin po natin itong mga sinabi po dito. In the first part of this verse, it says, until we all reach in unity in the faith. Ang ibig sabihin po nito ay hindi po sapat ang individual growth lang ng isang mananampalataya. Hindi po ito yung main goal ng equipping. Ano po yung sinabi po dito? Ang plano, dakilang plano po ni Kristo ay sama-samang paglago. Sama-samang paglago din po ng buong katawan niya. Katulad nung pagkakagamit dito sa passage po natin. At hindi po ito yung pagkakasundo lang, magkakaroon lang ng relasyon sa isa't isa. Hindi po ito yung tinutukoy dito. Ang pagkakaisa po na tinutukoy dito, hindi po yung damdamin lang ng bawat isa o programa na inilulunsad natin o ginagawa natin dito sa iglesia, kundi base na rin po sa passage, in the unity in the faith. O sa parehong paniniwala at pagtitiwala po natin kay Kristo. Ito po ang unity na gusto ng ating Panginoon na dapat po nating mai-apply sa buhay po natin. Pangalawa naman po, yung sinabi po dito na isa pang goal ng equipping is makikita natin sa second part po ng verse na ito. It says, and in the knowledge of the Son of God. Dito po, ang sinasabi pong knowledge ay hindi lang po dito sa utak. Ayan, minsan kasi ito po yung mali sa pagkaka-interpret natin. Pag sinabi natin knowledge, minsan nilalagay lang natin intellectual knowledge lang. Pero hindi po ito yung sinasabi ng mismong Biblia. Again, hindi po ito intellectual knowledge dahil sinasabi po sa original text, ito po ay nangahulugan ng mas malalim pa. Mas malalim pa na knowledge or karunungan na nagmumula sa Panginoon. Or in experiential na pagkakilala po natin sa Panginoon. Or simply to say, para mas madaling maunawaan talaga, more personal way na pagkakilala po natin sa ating Panginoon. O sa madaling salita, hindi po ito tumutukoy sa pagkaalam lang natin kay Kristo. Alam natin na merong Panginoon, alam natin kung sino si Kristo, pero that's it. Hindi po ito yung sinasabi dito na knowledge, kundi dahil kilala po natin siya ng mas malalim or in a more personal way, o masasabi din po nating nararanasan natin ang dakilang pagkilos ng Panginoon sa araw-araw ng buhay po natin. That is the knowledge na nagmumula sa ating Panginoon. Ito rin yung sinasabi na goal ng isang equipping. At sa panghuli po na goal na binanggit po dito, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ito rin po, minsan nagkakamali tayo dito sa bagay na ito. Minsan, tinitingnan natin ng maturity base sa age na meron po tayo. Pag mas matanda, sinasabi ng karamihan, pag mas matanda sa atin, mas mature yan. Kung i-relate natin dito, in a spiritual aspect, kapag mas matagal sa church, mas mature yan. Tama po ba yung interpretation na yon? Pag mas matagal na sa church, mas mature na? Titingnan? Hindi po, mga kapatid. Dahil ang pinakang sukatan po nitong maturity ng isang mananampalataya ay walang iba, kundi sa relasyon din po natin sa ating Panginoon. Doon natin masusukat o makikita kung gaano na tayo ka-mature base sa relasyon din po natin sa ating Panginoon, na nagre-resulta sa pagiging kawangis din po natin niya. Christ-likeness, mga kapatid. The way we speak, the way we act, the way we think, ay katulad sa ating Panginoon. Pati ang pag-uugali na meron po tayo, katulad na rin sa ating Panginoon. Kung ito po ay nagmamanifest na or lumalabas na sa atin, then pwede na nating masabi na somehow nagmamature tayo. Again, ang sukatan po ng ating maturity ay hindi po sa age lang na meron po tayo, kundi mismo sa relasyon natin sa ating Panginoon.
Kapatid, sa panahon ngayon, dahil madali rin po tayo makakuha ng iba't ibang klase ng spiritual information sa tabi-tabi. Katulad po nung nakuha ko sa Facebook lang po yun. Actually, nakita ko lang po sa Facebook at kalat na kalat sa YouTube yung ganong klase ng video. Madali tayo makakakuha ng mga ganong klase ng spiritual information. Maraming video sa internet, online devotions, Christian content creators, marami na rin po. But the real question is, are we truly united, growing, and mature, becoming more like Christ because we watch those things? Masasabi ba natin na nagmamature tayo dahil nakapanood ako ng video kanina? Masasabi ba natin na mas nagiging united kami dahil nandito ako sa church, nakikinig? Yun ba ang sukatan po natin ng maturity? Yun ba ang sukatan natin na pagiging united natin sa isa't isa, ang paglago ng isang mananampalataya? At kung titingnan din po natin, sa mundong ito, napakadami na rin pong maaaring maging connection din po natin sa iba't ibang mga taong nakapaligid sa atin. Hindi lang po dito sa church, pwede tayong kumonek sa ibang church sa paligid natin. Sa Manila, sa Rizal, NCR, pwede tayong kumuha ng mga iba't ibang klase ng connection just to help us na maging mature sa ating pananampalataya. To be more equipped. Pwede tayong sumali sa iba't ibang mga group chats, online, Christian group chats, online ministry seminars, online Bible studies sa iba't ibang mga churches. Maganda po yung mga bagay na yon. Hindi ko po kayo pinipigilan sa bagay na yon, especially sa ating mananampalataya. Kung ang tama naman po yung tinuturo dito sa iba't ibang klase ng mga churches, then pwede naman po yun. Maganda naman po yun. But if we will analyze this, mga kapatid, the real unity isn't about being online together, being in here in church. Hindi po ito yung sukatan natin ng pagiging united, or sabihin natin pagkakaisa po ng bawat isa. It's about having one faith and one focus. That is Christ. Ito yung pinakang focus ng unity na sinasabi dito. Again, pwede tayo mag-follow ng maraming Christian pages para matuto tayo, para maging connected tayo sa iba. Or maybe manood dito sa live po natin ngayon, pero kung wala tayong shared conviction, kung wala tayong isang pananampalataya, then we are not united. Still, magkakaiwalay pa rin po tayo sa ating puso. Kung wala tayong shared conviction, wala tayong isang pananampalataya. Again, we are not united kung wala po tayong isang pananampalataya. Yun ang pinakang importante po sa lahat. And by the way, reminder lang din po sa atin, especially in this kind of era, that the knowledge of Christ is not gained by algorithm. Pag browse lang natin sa Facebook, hindi po natin nakukuha yun. Hindi tayo magmamature just nagbabrowse ka sa Facebook, nakakita ka ng Christian content, hindi po tayo nagmamature doon. Hindi po ito yung sinasabi ng Biblia. Dahil hindi rin po, sabihin natin, hindi rin po maganda, or dahil maganda ang reels na napapanood natin or mga videos dito sa internet, ay masasabi natin na ito ay nagbibigay ng malalim na pagkaunawa rin po natin sa buhay ni Jesus. Again, beloved, ang tunay na spiritual maturity ay hindi rin po natin nakikita sa mga pinapanood lang natin. Sa mga pinapakinggan lang natin. Ito po ay makukuha natin sa lalim ng relasyon po natin kay Kristo. At sa paglakad din po natin sa araw-araw na kasama po natin siya, doon po natin makikita yung tunay na pagmamature natin. Mga kapatid, ang tanong, again, sa mga bawat isa po sa atin, tayo ba ay lumalalim pa rin sa Panginoon? Tayo ba ay patuloy na lumalago sa pagkilala natin kay Jesus, o mas nakikilala lang po natin yung iba't ibang mga Christian influencers sa paligid po natin, or even yung mga pastors, online pastors na napapanood natin sa internet?
kesa sa ating Panginoon. Again, huwag tayo mag-focus sa mga instrumento na binibigay ng Panginoon. Mag-focus tayo sa ating Panginoon. Isa pa po, nagkakaisa pa po ba tayo sa ating pananampalataya bilang isang iglesia? O kanya-kanya pa rin? Manunood na lang ako dito. Okay na yun. Beloved, habang lumalapit po tayo sa mga instrumento na ginagamit ng Panginoon para makinig, matuto, at makisama, tandaan po natin that Christ alone still brings true unity and growth. At hindi po ang mga instrumento na ginagamit niya lang. Again, yes, makakatulong ito. Pero ang pinakang tumutulong sa atin ay yung nasa likod nito, ang Panginoong Hesukristo. Because again, we're just holding the tools or these tools, and Christ is still the one constructing the masterpiece. Ito yung katotohanan na dapat nating isipin, tandaan, at isa puso. Now, bilang paghuli naman po, the last truth that Apostle Paul shows us in this text is established by the master builder. Because he alone builds us up in love. Based na rin po sa passage na ating inaaral. Sabi po dito sa Ephesians 4:14-16, it says, "Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching, and by cunning craftiness of the people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ." Verse 16, "From Him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love, and each part does its work." Ito po yung sinasabi nung passage na meron po tayo. Sa mga huling talatang ito, inilarawan po sa atin ni Apostle Paul ang resulta naman po ng equipping sa buhay ng isang mananampalataya. Ang pagiging matatag po natin sa pananampalataya natin, ang pagkakaroon po natin ng pagmamahal sa katotohanan o sa salita ng Diyos, at sama-samang paglago. Ito po ang lahat ng resulta na binanggit din po sa passage po natin. In the first part of this passage, it says, "Then we will no longer be infants." Parang mga baby. Ngayon, ang dami nating baby ngayon. Ayan. So, magandang example po yan. Ayan, sabi po dito sa passage natin, "Then we will no longer be infants." Which also means na hindi po tayo madaling matatangay ng maling katuruan or even fake news o mga latest trend lang na nakapaligid po sa atin. Katulad na rin po ng pinanood natin kaninang AI tools. Yes, maganda siyang panoodin. Nakaka-entertain sa isang banda, pero hindi ito yung sinasabi ng Biblia. Again, by the way, ang spiritual babies po na tinutukoy po dito ay, again, para mas maunawa natin, ay katulad din po ng mga literal na babies. Because they are not strong enough to resist yung mga bagay na dumarating sa kanila. That is why they can also be easily deceived, easily be discouraged, and easily be divided. So ito po, kung tayo po ay ganito pa rin ang practice natin, parang sa isang baby, then maaari tayong masira. Maaari tayong ma-deceive, maligaw ng landas. But the mature one, na merong malalim na relasyon sa ating Panginoon, kahit anong dumating sa buhay niya, kahit anong fake news ang ibato mo sa kanya, kahit anong fake doctrines, magiging matatag siya. Matatag siya sa kanyang pananampalataya because they are rooted deeply in the Word of God. Kumbaga, katulad sa team natin, solid yung foundation niya. Dahil yung foundation niya hindi nakaangkla lang sa kung ano yung hawak niya. Nakaangkla mismo sa ating Panginoon. Kaya ganun siya ka-solid, ganun siya ka-mature
especially in handling yung mga ganitong klase ng fake news, fake doctrines na dumarating sa buhay niya. Pangalawa naman po, na makikita natin ditong resulta ng equipping, speaking the truth in love. Dito po makikita natin na hindi lang po basta tama yung masasabi natin or katotohanan lang yung masasabi natin, sama mo na rin yung pagkakaroon ng pag-ibig, may laman. Kumbaga, hindi lang siya basta direct to the point na sasabihin ko yung katotohanan, may kasama rin pong care. Pag-ibig sa puso natin. Mga kapatid, ang katotohanan po, truth without love is harsh. Di ba nga sabi po sa mga kasabihan na ang katotohanan ay masakit talaga. Pag sinabi natin ang isang katotohanan sa isang tao, masasaktan at masasaktan yan. And isa pa, ang pag-ibig naman or ang love without truth ay masasabi naman natin na hollow. Kumbaga, dahil ayaw nating masaktan yung isang tao na ito, hindi ko sasabihin yung katotohanan. Dahil love ko siya. Ganun yung maaaring mangyari po sa atin. Pero ano po yung sinasabi ni Kristo patungkol dito sa bagay na ito? Truth and love, hindi po yan pinaghihiwalay ng Panginoon. Truth and love are always together pag ang Panginoon ang nag-equip sa atin. Wala yang pili-pili lang, tsani-tsani lang. Lahat po yan ay makukuha natin, matututunan natin sa tulong ng ating Panginoon. Panghuli po na resulta, we will grow to become the mature body. From Him, the whole body grows and builds itself up in love. Dahil once again, beloved, ang nag-iisa pong source ng lahat ng growth, transformation ng isang tao, ng isang mananampalataya ay walang iba kundi si Kristo. Si Kristo who is the head in the body. Yung pinakang nasa taas nitong church na meron po tayo. At again, kung titingnan din po natin itong katotohanan na ito, since ang Panginoon nga po ang nasa head, ayan, yung pinakang tumutulong sa atin lumago at mag-transform ayan, into His likeness, again, paalala lang din po sa bawat isa na lahat pa rin po tayo ay tinawag to serve. Magamit sa Kanyang katawan. O gampanin din po natin ang ating mga gampanin bilang isang mananampalataya. Wala pong exempted dito. Kung ikaw ay, or tayo, kasama po ako, ay kiniklaim natin na tayo mananampalataya, then meron tayong part na dapat gawin. Hindi tayo tagapanood lang. Hindi tayo tagapakinig lang. Meron po tayong part na dapat gawin to equip everyone na mga naandito. Nakikita nyo yan. Tingnan nyo po yung kaliwa at kanan nyo. Ayan po. Meron po tayong part to equip those people around us. And in relation to our main topic, based na rin po sa sinabi sa passage po natin, in today's digital world, napakarami pong iba't ibang klase ng mga doctrines na mababasa natin, mapapakinggan natin o mapapanood natin na nakapaligid po sa atin. Hindi lang po yan, napakadami na rin po ngayong Christian, so-called Christian influencers na din po na merong iba't ibang sariling interpretasyon ng kung ano yung sinasabi ng Biblia. At higit po sa lahat, napakarami na rin po sa panahon ngayon na merong, sabihin natin so-called, ayan, Christian trends. So-called, ayan, quote-unquote, Christian trends na hindi naman pala nakaugat sa salita ng Panginoon. Katulad po nung napanood natin. My point is, kung tayo po ay hindi po grounded kay Kristo, kung hindi po tayo grounded sa salita ng ating Panginoon, madali rin po tayo madadala ng mga bagay na ito, madadala ng fake news, fake doctrines, dahil ang practice po natin ay katulad sa isang baby. Pero kung si Kristo na po ang sentro ng ating buhay, ang relasyon natin sa Panginoon ay maayos, at sabihin natin mas lalong lumalago at lumalalim, kahit anong fake news ang ibato mo dyan, kahit anong spiritual hype pa na makita natin dyan sa internet,
matibay pa rin tayong makakatayo dahil meron tayong matibay or solid na foundation sa tulong ng ating Panginoon. Beloved, always remember this. Social media or even great pastors can teach, but only Christ can transform us. Ang mga online devotions na ginagawa po natin, online Bible studies na ginagawa na po ng mga pastors o ng ibang mga mananampalataya, nakasama po nating mananampalataya, ay masasabi natin pwedeng makapagpahayag ng katotohanan. Pero still, si Kristo pa rin po ang nagtatanim nito sa puso natin. Ang mga Christian podcasts, online books na mababasa po natin, ay pwede nating masabi na magturo ng doctrine sa atin. Pero still, babalik pa rin tayo sa katotohanan, si Kristo pa rin po ang nagpapalago nito sa puso natin at sa buhay po natin. Sa pang-araw-araw na pamumuhay po natin. Mga kapatid, balik ko po ang tanong na ito sa atin. Tayo pa rin po ba ay lumalago sa katotohanan at pag-ibig? O mabilis pa rin po tayong madala sa mga fake news? Sa mga trends, latest trends na makikita natin sa internet. Isa pa po, ginagawa pa po ba natin ang bahagi natin bilang parte ng katawan ng Panginoon? O mas pinipili na lang nating manood, makinig, at hayaan na lang natin sa iba yung bagay na yan. Yes, beloved, tools can assist our journey bilang isang mananampalataya. Wala naman akong against sa bagay na yan. It can help us. Tools can assist our journey. But ang katotohanan po, only Christ can shape our hearts. And only Christ can make us stable, make us loving and fruitful parts of His body, of His church. Because again, babalik tayo sa katotohanan that we're just holding the tools and Christ is the one constructing the masterpiece. Ito po ang katotohanan na dapat nating tanggapin. And in conclusion, bilang pagtatapos na rin po, in Ephesians 4 verses 11 to 16, we can learn that only Christ can equip, can enhance, can establish us. At totoo naman po itong katotohanan na ito na maraming mga magagaling na pastors. Tingnan po natin yung mga pastors natin dyan. Sila Pastor Jerry, Pastor Nantes, Pastor Marvin. Maraming magagaling na mga pastors na nakapaligid sa atin. Magagaling na mga tagapagturo. Ayan, hindi ko na po iisa-isayin. Ang dami nyo po. Ayan, again, marami pong mga magagaling na tagapagturo na nakapaligid sa atin. At maging ang mga makabagong mga teknolohiya sa paligid natin na makakatulong sa atin to equip us. Tulad ng iba't ibang mga apps, AI apps, or even yung mga Bible natin, Bible apps na meron po tayo, ay tunay naman talagang nakakatulong sa bawat isa po sa atin. Wala po akong against dyan. At maganda pong gamitin po natin yung mga bagay na yan. Pero tandaan po natin itong katotohanan na ito. Hindi sila ang pinagmulan nito. Sila ay ginamit lang ng Panginoon para ma-equip din po ang bawat isa sa atin. Because again, Christ is still the one constructing the masterpiece. Kaya mga kapatid, yes, may mga Bible apps tayo na ginagamit sa phone natin, cellphone natin. Pero ang tanong, nagpapasakop pa ba tayo kay Kristo? O ginagamit pa ba natin itong mga apps na ito, itong mga tools na ito sa kung ano yung ninanais ng Panginoon na gawin natin? Yes, mahilig din tayong manood ng mga iba't ibang klase ng sermons online, devotions, makinig sa worship service. Katulad din po ng equipping. Mahilig tayo makinig sa mga equipping month, mga ganitong bagay. Pero ang tanong po ay, sumusunod ba tayo? Sumusunod ba tayo sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin? Active din po tayo sa mga group chat. Ayan, parang everyday, hindi na babakante ang group chat natin. Tunog ng tunog.
Active po tayo sa mga ganitong klase ng gawain, mga seminars or major programs sa church. Katulad din po ng, again, equipping month na meron po tayo. Pero ang tanong sa bawat isa po sa atin, active ba tayo sa paglilingkod? Yes, na-equip tayo, pero na-i-apply ba natin ito to equip others? So iiwanan ko po yung mga tanong na yan sa bawat isa po sa atin. Dahil higit sa ang pinaka makakatulong po sa atin, ang makakasagot nito ay hindi po ako, kundi bawat isa po sa atin. Kaya iiwan ko po itong tanong na yan sa inyo. Beloved, don't let our tools replace our trust to Him. Hayaan po natin na si Kristo ang magtayo ng buhay po natin. Magtayo ng ating pamilya, magtayo ng ating pananampalataya. Hayaan po nating kumilos ang Panginoon sa ating lahat. Lastly, sa tuwing binubuksan po natin ang mga Christian app sa cellphone po natin, habang nakikinig din po tayo sa iba't ibang mga tagapagturo, katulad ng ginagawa po natin ngayon, o dumadalo sa mga seminars, lagi po natin tatandahan ang katotohanan na ito, mga kapatid. We're just holding the tools. Christ is the one constructing the masterpiece. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Amang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, once again, gusto ko pong magpasalamat sa inyo. Unang-una po, magpasalamat po sa inyo sa mga ginagawa niyo po sa buhay po namin. Because without you, ay hindi po namin makikilala rin yung iba't ibang mga pastors, mga teachers na maaaring mag-equip din po sa amin. Nawa po, Lord, ay imbis na mag-focus kami sa mga tools na meron po kami, sa mga gamit lang or instrumento na ginagamit nyo, nawa ay mas mag-focus kami sa pagkakaroon ng relasyon sa inyo, Lord. Pagkakaroon ng maayos at malinaw na relasyon po sa inyo, Lord. Nawa ito ay yung maging challenge din po sa puso ng bawat isa po sa amin. Na mas piliin kayo, Lord, kaysa yung mga tools, mga equipment o mga instrumento lang sa paligid po namin. Nawa ay patuloy nyo rin po kaming i-equip sa inyong salita, sa tulong na rin po ng mga ginagamit nyo rin pong tagapaglingkod. Gabayan nyo po rin po kami sa lahat ng mga gagawin po namin, sa lahat ng dako ng buhay po namin. Maraming salamat po ulit. In Jesus' name we pray. Amen.